Hello mga kaiklabu! Ito na nga po yung ating video para sa ating suman sa lehiya. At baka magustuhan mo rin to na ikaw na nanonood ngayon. Alam kong favorite mo to. Bagay na bagay nga sa itong video na to. At kung isa ka nga sa mga may favorite nito, naku, tara na at panoorin mo na. Promise, super dali lang tong recipe na to. Meron nga ako dito 2 kilos na malagkit rice. So guys, kapag gagawa na kayo ng suman lehiya, huhugasan lang ninyo yung malagkit rice ng 3 beses. Then pagkahugas ka natin ng ating malagkit rice, nilagyan ko nga pala to ng tubig at ibababad lang natin to ng 2 oras. Then after 2 hours, ang gagawin naman natin dito sa ating malagkit rice ay tatanggalan lang natin to ng tubig. So hugasan din natin siya katulad na ginawa natin kanina. Then kapag wala na nga water yung ating malagkit rice, ang gagawin naman natin dito ay maglalagay tayo dito ng 2 tablespoon na lehiya water o lye water. At maglalagay rin kayo dito ng 1.5 teaspoon na salt. Hindi ko nga lang na-videohan yung paglagay ko ng salt pero maglagay na rin kayo. Kapag nga nailagay na natin yung ating lehiya water o lye water at salt, halu-haluin lang natin to. So ito na nga, i-measure natin to gamit ng 1/3 cup. Again, depende pa rin sa inyo yan kung gaano kalaki yung mga gagawin ninyong suman. So akin kasi 1/3 cup, medyo malaki na nga ito para sa akin. At para naman sa procedure sa paglagay natin dito sa ating malagkit rice, dito sa ating dahon ng saging. So ganyan ang gagawin natin. Paano nga ba binabalot yung ating suman? So panoorin nyo na lang po. At kapag nga nagbabalot tayo dito ng dahon ng saging sa ating malagkit rice, dapat yung saktong lang, huwag masyadong mahigpit. Yung tamang-tama lang. Dito nga sa pangalawang pagbalot ko, panoorin nyo, nilagyan ko pa ng dahon ng saging sa gitna. Kasi kapag the more na maraming dahon ng saging, the more na hindi siya mabubukas o mabubutas. Kapag okay na nga yung pagbalot natin dito, ang gagawin naman natin, pagsasamahin natin tong dalawa. So, dapat pagdidikitin natin to kasi tatalian natin siya. Importante na talian natin yung ating suman kasi kapag niluluto na natin to, para naman maiwasan natin yung pagbuka ng dahon ng saging. Kapag nga tapos na tayo sa pagbalot o sa pagtali ng ating suman, bali ganito yung magiging itsura ng ating suman. Kaya kung mapapansin ninyo, kapag bumibili kayo ng suman lehiya, medyo makakapal yung pagbalot nito. Okay, hindi ko pala na-explain sa inyo yung dahon ng saging. Anyway, yung dahon ng saging, bali ang ginawa ko nga pala dito, inilubog ko sa mainit na tubig at pinunasan ko ng malinis sa tela. Kasi 'di ba alam naman natin yung dahon ng saging medyo maalikabok yan So kailangan natin sterilize yan. At dito nga sa paglulutuan natin ng suman, maglalagay rin tayo dito ng mga dahon ng saging. So sa paglagay natin ng suman, dapat patayo yung itsura niya. At since may space sa gitna, naglagay rin ako dito ng dahon ng saging. At kapag naglalagay naman tayo ng water dito, dapat punong-puno yung saktong kasing taas ng suman. Ito kasing lagayan ko medyo hindi malaki, kaya sakto lang talaga yung suman. At pagdating naman sa pagluluto nito, lulutuin lang natin to ng 45 hanggang 1 hour sa mahinang apoy. At habang niluluto natin yung suman, gagawin naman natin yung ating sauce. Dito nga sa paggawa ng sauce, kailangan lang natin ng 2,000 grams na coconut milk. At dahil mahigit 2 kilos yung ginawa nating suman, medyo maraming sauce din yung gagawin natin. At pagdating naman sa pagluluto ng ating sauce, ilalagay lang natin to sa ating kawali, yung ating coconut milk. Next naman na ilalagay natin yung ating panutsa, 500 grams tong ating panutsa na ilalagay dito sa ating coconut milk. Kapag nga nailagay na natin yung ating panutsa, so hantayin lang natin na kumuluto hanggang sa matunaw natin yung ating panutsa dito. Kapag nga kumukulo na yung ating coconut milk, halu-haluin na natin to. So, dapat naka-medium heat lang tayo dito sa pagluto ng ating sauce. At medyo matagal yun sa pagluto natin ng ating sauce kasi nga ang gagawin natin dito ay palalaputin pa natin to ng gusto. At since medyo marami-rami yung ating coconut milk, nagdagdag pa ako dito ng 2 cups na muscovado. Kapag na-notice niyo na hindi pa masyadong lumalapot yung sauce ninyo, magdagdag pa kayo dito ng another na 1.5 cups na muscovado sugar. At kung mapapansin nyo, mas nag-dark yung kulay ng ating sauce nung naglagay tayo ng muscovado sugar. Since luto na nga yung ating sauce, is-set aside muna natin to. Siyempre, check upin natin yung ating suman kung luto na nga ba. At ito na nga yung ating suman lehiya. Luto na nga yung ating suman lehiya.
At sana may natutunan ka sa video ko ngayon. At kung nagustuhan mo nga ito, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Or baka hindi ka pa nakapalo sa akin, i-follow mo na rin ako para like kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood, sa uulitin. At syempre, papapritis natin kung gaano nga ba kasarap yung ating suman lehiya. Guys, ito na yung ating sauce para sa ating suman lehiya. Diba? Masarap na marami. So, yan at guys. Tikman na natin to. Diba? Tikman na natin kung gaano nga ba kasarap. Kain tayo. Yummy! Papapritaste tayo dito kay Aling Bilen. Titignan natin kung masasarapan ba siya. Sige, tikman mo na. Pakilala ka muna. Ako si Bilen. Ako si Evelyn. Taga-tikim. Ang taga-tikim at taga-hingi. Ayan. Teka lang ha. Titikman ko lang sandali lang. Masarap siya. Sticky talaga yung yung lagkit niya. Yung oo, yung lagkit. Tapos, hindi siya matamis. Hindi naman siya sakto tama yung lang. sauce, oh. Sakto lang.